So, pakita ko lang yung mga features ng ating exciting VS400 2026. Yung mga makikita sa dashboard, yung mga controls na available, and then yung tatlong features na natuwa ako. Hindi ko alam na meron palang ganon. Mamaya, i-share ko sa inyo. Doon muna tayo sa dashboard. Quick disclaimer lang, ano? Ito yung una kong motor na keyless. So, yung ibang features nito na possible na bago lang sa akin, pero baka matagal na yung technology sa older versions o sa ibang motor, no? So, unang-una, dapat dala mo yung susi at malapit ka dun sa unit. Tapos, depression na to. Ito yung knob niya. So, nakita niyo walang ilaw, ano? When you press and hold this, nakalagay keyless. Yan. Yan, iilaw siya ngayon. So, pwede mo na siyang galawin. And then, turn on ignition. Pag turn on ignition, ito yung ating dashboard panel. Ayan. So, sabi ng mekaniko, hintayin mo na raw mawala yung ibang icon. There you go. Bago mo i-start. So, nandyan yung ating speed, voltage reading. Pag pinalitan mo siya, yung iyong consumption. So, pwedeng ilang litro kada 100 kilometers na tatakbuhin. Or, ilang kilometro ang kayang takbuhin bawat litro. Okay? And then, meron kang orasan. And then, your tachometer or yung RPM mo. Then, fuel gauge. And then, syempre, yung udo. So, yung overall udo. Natin natin konti. Trip A, trip B, and then yung oil. So, I'm assuming, pag may problema sa level ng oils mo, magkakaroon ng warning dyan. Okay. And then, nandyan din yung ating mga status icons. Okay. Sobrang liwanag dito. Nagamit ko na to. Sa gabi, sobrang liwanag. Sobra. Wala kang problema makita sa gabi. Sa hapon, okay. Ang di ko pa na-try is yung pagtanghaling tapat at trick na trick ang araw. Pero I don't think it's gonna be a problem. Mukhang maliwanag naman siya. Okay, so that's the dashboard. Then, ito naman sa atin. Unahin ko na to. Isang kakaiba is ito, meron siyang handbrake. I don't know kung meron to sa ibang motor or sa Maxi Scoot, pero yung mga luma kong motor, walang ganito. So, ilan pa lang naman motor ko. Sniper, Bergman, tsaka Ninja 650. Lahat yung walang handbrake. Okay? So, ito yung sa TCS button natin. Ito naman sa ating ilaw. Okay? Ang maganda lang dito is, wait, ikot tayo. Meron tayong passing light. So, pag mag-overtake tayo, ito na lang pinipindot natin. Ayan. Makita nyo pala. Ayun, no? Ayun, may passing light tayo. And then, ito yung pang-open ng compartment. Okay? So, pang-open ng compartment natin yan. Okay? And then, siyempre, ating busina. And then, yung ating selector switch para sa ating dashboard. So, yung up is yung mga options sa ating right-hand side. Okay? And then, ito naman, yung down is yung mga selections sa ating left-hand side. Okay? Then, itong button na to is for selecting kung kilometer per liter or liter per kilometer. Okay? And then, pakita ko sa inyo, baka gusto nyo makita yung kanyang rear light. Ayan. Ganda ng rear light din, ano? Usap tayong konti para mag-focus yung camera natin. Special guest yung aming aso. Ngayon, gusto naman makita yung ating headlights. Ating headlights, no? Tapang. Isa pang feature is itong visor. Adjustable tong visor natin. Hindi kaya, may hawak isang kamay. Pero basically, ito is naangat mo and then nabababa mo. Sa zone test, electronic yon. Ganda, no? Kaso, okay na rin yung manual. Means less mechanical na parts. So, less repairs. Okay. Tapos, may gusto akong pakita sa inyo. Ipepesto ko lang. Ito isang nagustuhan ko kay Bergman. Is, so pala, meron siyang, side stand shut off ba tawag doon? So, pag naka-side stand ka, hindi siya mag-i-start. Or, pag umandar ka, nag-side stand ka, mamatay siya. Then, ito yung nagustuhan kong isa, is yung ating center stand. Madali lang siyang i-center stand.
That's 1. And 2, pag binababa mo siya, hindi siya lagabak. Hindi siya lagapak. Parang merong second level bago siya parang bababa, tapos kakalusong mabilis na tapos saka siya lang tutuloy sa baba. So, hindi siya bagsak na bagsak. Try kong pakita. Angulo ko lang itong ating camera. So, ayan, no? So, pag pinush forward mo siya, paano ko mapapakita? Ayan, ayan. Pag pinush forward mo siya, ayan, naka-handbrake ako, sorry. Hindi siya, ayun, magaan lang yung baba. Hindi lumalagabag. Okay, madali lang din i-center stand. Sipain mo lang dito. Yun, diretso na siya. Again, ulit. Pag pinush mo siya, yun. So, like I'm saying, pag bababa siyang gano'n, hindi siya isang bagsak. Parang slowly pa rin yung bagsak niya. So, hindi ka maaalangan kahit mabigat siya. If I'm not mistaken, 197 kilograms to. Dry pa lang ata yun. Wala pa yung ating gas tank. Gas tank is 12.5 liters. So, times 0.9 yun na lang. Yun yung magiging katumbas niya sa kilogram. So, share ko lang yung tatlong pinakagusto kong features ng ating exciting VS400 2026. Actually, yung isa, hindi ko alam na ganoon pala. Nalungkot na ako nung nalaman kung pwede pala siya. Talagang mas nag-enjoy ako dun sa motor. Sa una, teka, start muna natin. Ay, nakabalo na. So, start. Ay, ignition. Again, sabi ko sa inyo, hindi pa ako sanay sa kilas na to. Okay. Ignition. So, isa na gusto ko is yung hazard. Pag pinindot mo yung hazard, so naka-hazard ka. Okay, nakita niyo dalawa. Pag nag-signal lights ka ngayon, i-overwrite niya yung hazard. Kagad yung signal. Pag bitaw mo ng signal light, babalik siya sa hazard. So that's one. Second is ito. Ito. Yan. Nung una namin chinek to sa ibang, hindi ito kung saan kami kumuha ng kasa. Kung saan namin chinek ito, nakita ko to. Sabi ko, bakit walang susi? Patay mo natin. Tsaka natin lock. Ay, hindi, wag muna. Kasi ganito yan Punta kami sa showroom. Sabi ko, bakit ito? Sayang naman, kako walang susian. Sana naligyan na lang sa susian para safe. Ang sabi lang sa akin nung sales lady, ay, ganyan po talaga. Hindi po siya nasususi. Sabi ko, sayang naman. Kasi ang laki Ang laki niyan. Ang laki ng lalagyan na yan Ang laki niyan Ang dami may e-store na gamit. Lagi ako naglo-long ride. Napaka-importante sa akin yung lalagyan na yan. Sabi ko, sayang naman, hindi nalalak. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ngayon pala, hindi lang alam nung sales lady. Well, baka ito, ganito rin sa ibang maxi scooter. Hindi ko alam. Gaya ng sabi ko, first time ko magka-maxi scooter and then keyless. Okay? Ang ano pala yan, ang siste pala yan, pag nilock mo na yung motor, nakalock na yung motor, nakalock na rin siya. Hindi mo siya mabubuksan. So, dun sa kung saan ako bumili, sabi ko, sayang no sir, hindi po nalalak yung packet sa harap para mas malagyan sana gamit. Sabi niya, sir, hindi nalalak yan, electric kasi yan, sabi niya. Pag nakalock yung motor mo, nakalock din siya. Pero pag nandiyan ka na, tayo natin ayun, pag tumulog na yun, bukas na rin siya. So, yun lang. Yun yung pinaka-paborito ko. Deal breaker na sa akin nung una yun Tapos, ang third one is itong isang feature na nagustuhan natin. Yung compartment light. Napaka-smart naman ng pagkakagawa niyan. So, paggabi, kasi papasok siya. Ang nangyari kasi, malaki yung upuan niya, di ba? Malaki yung upuan niya dito. Ito hindi ito nagagalaw. Ito lang ang pinaka-opening mo. So, pag binuksan mo, may part doon na covered nito. Naglagay sila ng ilaw para hindi ka mahirapan maghanap ng gamit mo. And, again, natuwa lang ako doon. Little details na nakakatawa. So, yun. Inaaral ko pa yung motor. Unti-unti, baka may mga matutunan pa ako. Share ko rin sa inyo. Isang beses ko pa lang siya nagamit. Nung kinuha, siyempre, maliban nung kinuha. Tapos kahapon, bumili ako ng manok ng aming mga alagang aso. Ayun. Yan ang ating 2026 exciting VS400. Okay. See you next upload.